Ayan, so kamusta mga katropa? At welcome na naman sa ating Tol, anong latest? Number 12. Okay, so some update, probably the last some update before the 6th anniversary. And we don't have much naman na pag-uusapan. We will focus mainly sa uh, rate ko sa kit ni Madara at Hashirama ngayon dahil alam naman natin na sila ang Sam Shinobi totoo lang guys, ang sakit sa dibdib sa akin para sa akin ng update nyo napakasakit, mamaya ko sasabihin. So ngayon pasadaan muna natin to so i-release na yung Storm Connections sa November 17 so kung trip nyo ay pwede na daw kayo magpa pre-order available na yun. At di umano, may mga account na nasuspend. Parang ngayon ko lang uli nakita ito. Nag-suspend sila ng account before Sam. Kasi usually ko nakikita tong message na to after Sam, So, ito kayo mga nasuspend na to ay yung mga nag-cheat sa AM. Sana nga, And then, we will move forward to the update. Wala namang gaanong update ngayon. Paalala lang, kung kayo yung mga bumibili nito, link board unlock pack, so available na siya sa tindahan. At kung kayo ay pag nagde-design ng fort ay gumagamit kayo ng magnet trap, tandaan niyo yung magnet trap, the third, ayan po nakikita natin, ay mabibili na sa Fortress Medal Shop. Importante yan, huwag yung palampasin yan. So yan ata yung may malaking range, kung di ako nagkakamali. O yan yung medium lang, So, check na din natin, Dahil hindi naman tayo gaano. Yan, so yung nga, ito po yun. Yung malaki nga, na nagpupul, Ang laki ng range nito. Okay, moving on. And then, sa last part, ngayon ay link board item acquisition campaign. So, kung puno-puno tayo ng campaigns, binuhos nila nung anniversary ng kanilang 110 million downloads, ngayon naman ay parang walang gaano, maganda rin to, tahimik, dahil para mas makapag-prepare tayo sa anniversary, although walang gaanong mission na kung saan mapaghuhugutan natin ng extra shinos, So, bali dito sa link board item, bali discounted lang pag magmi-mission ka sa link board mission, yung kung saan ka makakuha ng link board items, So, 30%, So, kung 10 yung gastos mo na maps, 7 na lang. Sa stage 4, yung dating 50, magiging 35. Okay. So, yun lang. Ganun pa rin naman ang mga sistema sa ibang bagay. So, ngayon, pupunta na tayo sa kit nila Hashirama at Madara. Kamusta? May bago ba sa kanilang kit? Okay, so let's go. Yan. So, may bago ba na ini-introduce sila na buff sa NXB? The answer is yes. At na kay Hashirama yon. Kaya uunahin natin si Hashirama. So, usual naman yung mga buff niya dito and very disappointed ako. Kasi wala siyang revive again, Puro invincibility lang siya. So, yung past mga EX ult niya ay may invincibility at revive again, pero dito invincibility lang. Nakakalungkot. I'm very disappointed talaga. But there is something na ini-introduce siya, and that is this: increases damage according to the number of defense increases and invincibility effects on the user. So same concept lang kay Jubito nung inintroduce niya yung HP, the more HP buffs that you have, the more damage that you will get. Si Hashirama, meaning, yung mas lalakas siya kung marami siyang invincibility sa sarili at defense increase. At, yes, lahat ng new jutsu niya ngayon ay nagbibigay ng invincibility sa sarili, So, maybe this is to make up para magkaroon siya ng damage since siya ay yellow unit. Ngunit sa kasamang palad, ako'y napapangita sa kit niya. Bagamat
tumatalon ito, moving din yung jutsu niya. Pwede siyang ipang entry sa final room tulad ng previous EX ult niya. Unfortunately, nawala yung revive again. No, kahit full bar, wala po siya. So, yan. Nakakalungkot. And then, we will go to the LB of Hashirama. Ano ang kakaiba sa LB niya? So, yung LB niya ay nagkukos ng highly accurate damage. So, parang increase accuracy din yun, sa kanya. Although, yung LB lang yung mataas yung accuracy. Tapos, nagdi-decrease din siya ng confusion resistance. And then, the rest is, yun na nga, usual buffs ng LB 2023. And, hindi lang siya, may invincibility. Take note, pati ang allies. So, palagay ko, bagay siya sa final room o may kasama as a defender sa inyong fort. But, merong downside itong LB ni Hashirama. At nakaka-disappoint na naman. Kung nakita nyo na yung animation ng LB niya, unang hataw, tapos magre-reload ng chakra, mag-accumulate nga ng chakra, sabi dito, sa kanya uli ihahataw. Yung interval na yun, pwedeng maka-atake ang kalaban o maka-buff para hindi niya matake yung damage nung second hit, nung jutsu, nung hataw. So, nakaka-disappoint kasi ang tagal nung interval. Para siyang yung interval nung sigaw ni Naruto kay LM. Parang ganun yung style niya, at nakakalungkot. Kasi imagine kung plus 3 na yung LB mo sa kanya. Tapos, so, hinataw mo yung kalaban, naging 3/4 yung nabawas, Tapos, siyempre, maghihintay pa yon. Pagbango nun, pwede yung maka-EX ult sa'yo. Patay ka. So, yung nakikita kong downside, although nagbibigay nga siya ng team invincibility, and yes, ganun din ang effect, increases damage according to the number of defense increases. Yun ang problema, Of course, as usual, double strip kapag at least plus 2. And then, lastly, another disappointing jutsu, strong sword flash. I'm sorry guys, I'm very disappointed. I'm sorry if I'm judging this, but I am basing this the way I see the infos given to us as of now. Of course, things may change after we do some tests, but for now, if we look at it, very disappointing. Etong strong sword flash, kung napanood yung animation, awalan yung yan. Ang cute! Parang humataw siya na gumanon lang. Mabilis talagang hataw. Tapos yung range niya, parang yung range nung kay Sasuke Kid. Yung previous 4-star niya. Ganun lang din kabilis. Sabi ko, parang medyo copy-paste. So, yun ang problema, nakakalungkot. Ang pangit. Very disappointing. Tapos, by the way, yung EX ult niya lang yung wood style jutsu niya ngayon. Minaximize niya ngayon yung paggamit ng espada niya. While yung Shinobi mismo, wala naman design na espada. Dito na kay Madara, dala-dala yung pang Uchi reflection niya, saka yung sickle niya. And yes, it also gives team invincibility. And yun nga. So, movement speed. Ayan. So, all in all, kung tatanungin nyo kay Hashirama, guys, of course, masasabi ko siyang mid kasi yung mga buffs niya ay yung 2023 buffs ng mga kit. So, hindi naman siya baluga. Pero palagay ko, siya ay pagitan nung, oh my, yung disappointing, and mid. Kasi, talagang, hindi nila bigyan ng revive again, kahit full bar man lamang. Tapos, yun nga, yung animation ng kanyang jutsu, ay in terms of pag-hit, ay very hindi naman ewan ko ba, hindi ko masabi, basta ang pangit. I'm very disappointed, guys. Hindi ko alam if we share the same sentiment. So, yun lang ang kakaiba sa mga buff ni Hashirama. And moving on, we will go to Madara. Fortunately, Madara is more consoling. Why? Kasi ang kakaiba sa kanya, of course, aside from increased damage dealt when the user's evasion rate is increased, alam ko hindi na bago itong buff na to. So, mas malakas siya kapag may evasion siya.
And this, ito ang masakit dito. Kaya masasabi kong mas better si Madara kaysa sa Rikit ni Hashirama. Kasi at level 8, yung X-ult niya, siya ay may damage nullification. For self lang. Parang si Gaara War. And then duration of that damage nullification increases at level 15. Guys, imagine, if you are looking for a good main and a main with damage, kasi yung may damage nullification natin currently, Gaara, Rin, Naruto KLM are all green and yellow unit. So they took less damage, but this is a purple unit shinobi. So palagi ko magiging masakit ito. Magiging, hindi ko sinasabing magiging meta siya, pero alam niyo yun, parang malapit doon, somewhere close, but not that. At naghihintay din ako kung siya ba ang hinihintay nating shinobi na posibleng makatapat sa lakas ni Sasuke Final Showdown. Kasi ang mga jutsu niya, sinasabi ko na sa inyo, ay nagbibigay ng self-invincibility. So, although wala sa kanila, either Hashirama o Madara, ang nag-evasion strip. Si Madara, may evasion strip siya, decreases evasion rate. Yung sa old jutsu niya, hindi ko alam kung yung old kit niya na old LB na Susanoo o yung Great Fan Flames niya, yung nagdi-decrease ng evasion rate. But, as for now, sa EX-ult niya, wow. So, damage nullification. And next is the LB. So, ano ang kakaiba sa LB ni Madara? So, usual naman siya actually. Wala namang bago dito sa LB ni Madara. Animation, in terms of yung pag-hit sa kalaban, okay naman ako. Wala naman akong reklamo. Hindi naman siya awesome. Hindi din naman siya very disappointing katulad ng kay Hashirama. Okay naman. So, by the way, kung si Hashirama sa kanyang LB ay nagdi-deal ng highly accurate damage kay Madara, ang LB naman niya ay nagbibigay ng buff na increases the user's accuracy. Pag level 8 na, of course, yung LB. So, siya naman ay increase accuracy. So, ang kaibahan nito kay Hashirama, kung si Hashirama, ang accurate lang sa kanya yung LB, kay Madara, yung old jutsu na niya. Pag nabigyan na siya ng buff na to, at pag inactivate na yung Fire Sickle Dance jutsu niya, itong lang jutsu na to, So, increases accuracy. And then, lastly, the 4-star of Madara. Yes, anong kakaiba dito? Siya ay nagdi-decrease ng seal resistance. So, kung si Hashirama ay confused at nasa LB, si Madara ay nasa 4-star lang at nagde-decrease ng seal resistance. So, bagay na kapartner ito dahil ito din yung follow-up. Ito din yung pang ninja band na pang-activate na jutsu, So, bagay-bagay itong i-partner doon sa jutsu na nagbibigay ng seal. So, para pagka-inflict nung 4-star, seal agad. So, yun ang kakaiba sa 4-star niya, Okay, so, all in all, repasuin na natin. Madara, I'm very disappointed. Mid, very close to being, alam mo yun, very close to being failed. In terms kasi ng the way he execute his jutsu, and also nawala ng revive again buff o kahit man lamang damage nullification, hindi nila binigyan yung EX ult ni Hashirama. Although, siya ay nagbibigay ng team invincibility, so palay ko maganda to sa final room, pero yung jutsu niya hindi naman parang knockback sa kalaban, so parang kawalan para sa akin yun, At palagi ko bagay naman siyang main support sa team mo kung nag-i-squad AM ka o team attack mission dahil nga nagbibigay siya ng team invincibility. And yun, so palagi ko more on defense siya, pero palagi ko hindi actually sa defense hindi ko din siya advisable kasi papangitan talaga ako, And then kay Madara, palagi ko mo ang kabaliktaran nito ni Hashirama,
palay ko magiging top shinobi ito, kung hindi man meta, kahit papano, no. But at least, malakas-lakas, parang good main, baga. Dahil sa kanyang damage nullification na buff, kapag level 8 na yung, tawag dito, yung kanyang EX ult, tapos yung, nagbibigay pa siya ng accuracy, increases accuracy sa sarili niya. And then, nagdi-decrease ng seal resistance, no? Yung si Hashirama ay sa confuse, So, all in all, should you summon, So, sabi ko nga, okay, dun sa latest ko about kay Jubito, dahil malapit na ang anniversary, it is more advisable na mag-save. Lalo na kung ganito kabaluga yung naging kit, nila. Pero syempre, kung paborito mo siya, wala tayong magagawa. Of course, summon, syempre, do what you think you will enjoy, Honestly, ako, paborito ko sila. Iniintay ko talaga sila, kaya hindi din talaga ako nagsamong kay Jubito. Sila talaga yung pipiling ko, supposed to be. Pero after makita ko yung nangyari kay Hashirama, kasi Hashirama talaga yung mas gusto ko dito. Very disappointed ako. Pinag-iisip ko kung kay Jubito ko ilalaan yung Shinos ko na para sana sa month na to. Kasi kahit naman ubusin ko itong 1,300 ko, ay ayon naman sa computation ko, meron akong enough Shinos na may hahanda before the anniversary. So may mga dadating pa ako. So, yun. So nag-isip ako kung kay Jubito ko na ba ilalaan. O dito na lang sa kanila. Dahil paborito ko nga sila. Kasi parang mas better para sa akin yung naging kit ni Jubito. Although hindi siya advisable sa defense kumpara do sa dalawa. Dahil si Hashirama, palay ko mas may equip pa siya. Si Madara sa fly-in room, yes. Pero si Jubito, ang pangit ng AI niya. So, pangit siya sa defense. So, pero, sure ako na magsasamon dito kay Obito White Mask. Kasi, paborito ko to. At ikalawa, kinukulang ako ng malalakas o well-cultivated na blue unit Shinobi. So, at least magsasamon ako isa, dalawa, I think. And you will see it in my next video. So, yun lang ang opinion ko about sa rekit nila Hashirama and Madara. Save, I advise. Their banner is a di ko siya masabing hard skip kasi ang ganda ng kit ni Madara, binuhat ni Madara si Hashirama, So, skip, I think, siguro skip lang, hindi ko masabing hard skip, So, yun lang, mga katropa. So, kita-kit, sana kayo swertein sa inyong pagsasamon, sana kayo gabayan, kung saan talaga kayo mas makukontento o mas matatahimik na magsasama. So, yun lang, mga katropa. Kita-kits.